palibak siyang niluhod-luhuran at binati. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Natangay sa suso ng iyong mga kaaway, ang malaking tulog at laking ang kalimang istasyon, tinanggap ni Jesus ang kanyang Diyos. Sinasama namin ang Diyos sa masang Panginoon sa Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng mahal na krus at pagiging pagmamahal, niligtas mo ang sandalan. Ang mabuting balita ay kay San Mateo. At matapos suriin, nagbilang ng isang siyang paralan. Ng lahat, tinanggap mo ito ng buong kababaang loob, sapagkat alam mo na ito lamang ang paraan upang kami ay maligtas sa walang hanggang na pagkasunod. Krus namin ang krus na tinanggap ng pasin, ang krus ng aming kasalanan, ang krus ng aming mga kasinaan, ng aming mga pagkasira ng loob, ng aming mga pagkabigo, at ng aming
Nasasalamatan ko Panginoong Yesu Kristo, sapagkat sa pamagitan ng iyong mga anak mo sa muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Nakasalubong nila isang lalaking galing sa buwan, si Simon na taga Sereno, ama ni Alejandro Atropo. Pilit nilang sinupasan sa kanya ang cross ni Jesus, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Napadaan lamang si Simon habang pauwi siya mula sa bukid. Napilitan siyang mag-iba ng landas, isang paglihis na nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Napilitan pansiniman ang iyong cross, siya man ay biktima ng pagod. Siyempre, nagbibigyo yan. Ang ikalawang istasyon, nasalubong ni Jesus ang kababaihan ng Jerusalem. Sinasamahan namin ang sinasalamatan ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa pamagitan ng iyong anak mo sa buhay pagkabuhay, iligtas mo ang sandaigdigan. Ang makalinalita ayon kay San Lucas. Sinusundan ni Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babae na nananaghoy at nanananggitan dahil sa kanya. Iniwan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong sarili at inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, magbalag ang mga baon, ang mga pinapupunan, hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagtasuso. Sa mga araw na iyon, sasabihin ng mga tao sa bundok, bumuho kayo sa amin, at sa mga tuloy, tabunan ninyo kami, sapagkat kung ganito ang ginagawa ng kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin sa tuyo? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong Jesus, tunay ang pagdadalamhati ng mga babae ng Jerusalem para sa iyo. Buong tapang silang sumunod sa iyo sa daan at ng altaryo. Subalit, tinawag mo ang kanilang kantin sa dahilan ng kanilang pagdurusa. Ang kasalanan at ang kaparusahan na dulot sa lahat ng hindi pagsisisi. Sana'y apat din kami tulad nila sa pagdadalamhati sa hindi makatarungang pagpapahirap sa iyo. At sana'y kaawaan din ang aming puso sa mga pagdurusa ng aming kapwa. Lalo na ang mga squatter, walang hanap buhay, walang tahanan, at ng lahat ng mga biktima ng kawalan at katarungan at pagsasamantala. Ang lahat ng uri ng mga kasalanan ito ang nagdadala ng mga karapat-dapat na pagpaparusa ng Diyos sa ating lipunan. Amin aming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sa bilang namin sa lipa para ng salangit. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Ang kamalian ng Diyos, ang lahat ng kasalanan, ngayon at nang kami mamamatay. Salawati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo. Para ng umaga ng lahat ng pagkamaman, sa walang hanggan, siya nawa. Patuloy po tayo, dadako po tayo sa ikasang istasyon.
ipinako sa krus. Sinasamba ka namin at pinasalamatan, Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang dalawang salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao'y nakatayo roon at nanunood. Nilibak naman siya ng mga pinuno ng bayan, anila. Iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili, kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, ang mga kamay mong dati humahaplos sa mga bata, nagbabasbas sa mga may sakit, nagpapalayas ng mga demonyo, ngayon nakapako na sa krus. Ang iyong mga paa na nagdala sa iyo sa maraming bayan upang ihatid ang magandang balita ng karihan ng lahat. Ngayon di na maaari makagalaw ka magpakailanman. Hinahamon ka ng iyong mga kaaway na buwaba sa krus. Subalit di mo pinansin ang kanilang panunukso. Hindi dahil sa ikaw ay nakapako, kundi dahil sa pag-ibig mo sa mga makasalanan. Pag-ibig ang nagatid sa iyo roon. Pag-ibig ang pumigil sa iyo roon. Panginoong Jesus, pagkalooban mo kami ng biyaya na makatupad sa aming mga tungkulin ng buong pagmamahal, kahit na ang mga ito ay magdulot pa rin sa amin ng pait tulad ng pagkapako sa krus. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo rin sa lupa para na sa langit. May tulad sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Abagin ang Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong Ang ikasampung istasyon, ang nagtitikang magnanakaw. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang pagkakaibigan. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Tinaya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, hindi ba ikaw na Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarusahan tulad niya. Matuwid lamang na tayo ay parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang tao ito'y walang ginawang masama at sinabi niya, Jesus, lalahanin mo ako kapag naghari ka na. Sumagot. Sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, ay niyang sinabi, Ina, narito ang iyong anak. Sinabi sa alagad, narito ang iyong anak. Mula noon,
Siya sinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Manalangin tayo. Tulad ng isang sibat, ang paghihirap ay tatarap sa iyong puso. Ito ang hula ng matandang siya. Sa Kalbaryo, naranasan ni Maria ang katuparan ng hulang ito at muli niyang binigkas sa kanyang puso. Maganap nawa sa akin ang iyong salita. Walang sinumat sa balat ng lupa. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Ang mag-init sa labindawa ng tanghali, ang dilim ang buong lupain, at nawalan ng buwanan ang araw hanggang sa 3 ng hapon. Sinabi ni Jesus, nauuhaw ako. May isang mangkukol na puno ng maasim na alak. Itinupukula, dito ang isang eskong. Itinapit sa sanga ng isopo, at itinit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi, naganap na. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang bibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Manalangin tayo. Kami lahat ay natulang mamatay dahil sa aming mga kasalanan at pinako mo ang parusang ito. Ikaw na hindi karapat-dapat na tumanggap nito. Iisa lamang ang iyong buhay, Panginoon. Tulad namin lahat. Ngunit malayo. Ang ika-13 istasyon, si Jesus ay inilibing. Sinasamba namin ang pinasasalamatan Panginoong Heso Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigin. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Bago magtakip siling, dumating ang isang mayamang taga-Arimatea na ang ngalay Jose. Siya ay alagad din ni Jesus. Lumapit siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Iniutos naman ni Pilato na ibigay ito sa kanya. Kaya kinuha ni Jose ang bangkay at dinamit ng bagong kayong lino. Inilagay niya ito sa sariling libingan na di pa yung lalaunang itinaukan niya sa bato. Pagkatapos, idinulong niya sa pintuan nito ang isang malaking bato saka umalis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, ginamit ka ng kaliliman ng kamatayan. Ang tanging katapatan ng Juan, ang pakikipagkaibigan ni Jose ng Arimatea at ng ilan. Inihimlay ka sa libingan tulad ng isang napakahalagang kayamanang itinapon sa baon. Tulad ng isang butil na ibinaon sa lupa. Binigyan ng kahulugan at pag-asa ng iyong bibig ang aming bibig. Salamat sa iyo. Naging isang mapayapang pamamahina ito sa kandungan ng ilang lupa na naghihintay ng isang masayang paggising pagdating ng pagwiwalway na muling pagkabuhay na mawawasak sa mga tanikala ng kamatayan. Pagkakayanan. Ako namin sumasalamat ka, sabay ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, suriyan mo ulit sa lupa para ng sa langit. Kami pa yung tulog sa mundo at ay sa lahat ng masama.
Abang ng Maria na pupuno ka ng grasya ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala ng iyong anak na si Jesus. Pinagpala ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami namamatay. Galati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, nagpasawalang hanggang siya nawa. Magpatuloy po tayo para sa huli at ikalabing-apat na istasyon. Ang ikalabing-apat na istasyon, ang muling pagkabuhay ni Jesus. Sinasamahan namin ang pinasasalamatan ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat ito, nakita ng iyong mga anak sa muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Makaraan ang araw ng pamamahinga, pagbukang iwayway ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Biglang lumindol ng malakas, bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at maupo sa ibabaw niyo. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw na parang kidlat at kasimputi ng sila ang kanyang galing. Nanginig sa takot ang mga bantay at nagulag ka na luwag patay na makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinaharap ninyo si Jesus na itinako sa krus. Wala na siya nito sapagkat siya ay hindi nabuhay tulad ng kanyang sinabi. Halika kayo, tingnan ninyo ang pinagdagyan sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Manalangin tayo. Jesus, hindi maaaring mabulok ang iyong banal na napangsay sa libingan. Hindi ka maaaring pigilan ang higit pa sa pinakailangan sa loob ng iyong libingan. Ngayon, pinatutunayan ng kaigulong na malaking baro na nagdinig sa iyong libingan at ang pagpapatunay ng anghel ng iyong muling pagkabuhay ay totoo. Pinatitibay nila ang katotohanan kaliman sa darating na panahon ay babago muli sa kamatayan. Ang iyong muling pagkabuhay, Panginoon, ang buwalan ng aming muling pagkabuhay, maging ngayon, Ama. Itanghalo ito para sa aming lahat na bumangon mula sa kamatayan dulot ng kasalanan para sa pinagpalang buhay. O maraming sumasalangit ka sa paringalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, sa lupa para sa langit. Bigyan ng Panginoon ang aming kakanin sa araw-araw at patawaran kami sa aming skala para na sa pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami kainulong sa puso at iarang kami sa lahat ng masama. Panginoong Maria, pupuno mo ng grasya, Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Sa kapaligiran ng Diyos, panalangin mo ng kasalanan ngayon kung kami mamamatay. Pamaki sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo. Pagkaran mo muna ngayon at magpakailanman ng pasawalang hanggan. Panalangin para sa intensyon ng Santo Papa.
Kami namin sumasalamat ka, sambahin ang ngalan mo, maka sa amin ang pangalan mo, sundin ang loob mo, sa lupa para sa langit. Bigyan kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami maihulog sa bukso, kaya mo kami sa lahat ng masama. Sa bagay ng Maria, pupunan ng grasya, ang Panginoon sa ating sumasayo. Bukod kang pinagpala sa bayan ng at pinagpala naman ng anak na si Jesus. Sumaating ng ininawang pagpapala ng makapangyarihan Diyos, na anak at ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon at paspasan kayo ng makapangyarihan Diyos Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat sa mga nag-isa, sa mga posisyon, sa ating sakristan, sa ating mga ministers, sa mga apostoles, at sa lahat ng pag-unayan, sa mga maraming pagbolit. Maraming salamat sa inyo. So yung lalaki natin sa inyo, mamayang hapon ay pagpapahala sa Diyos ay alas 3. So hindi, nangyari ko kayo na magsuot ng itim mamaya. Pwede yung bilang mamaya iyak kayo. Muli, maraming salamat at magandang umaga sa inyo. So wala pang update about sa burnout kasi ang burnout ay nangyayari ng Garcia. So baka abutin pa ito mamaya gabi o bukas sa Pilipinas at Sisaka siguro. So yung lahat ng pawis ninyo, init at yung kagat ng lamok